likas, lalo na kung malapit po sila doon po sa Guadalupe River, ay na-advise nga na as much as possible na sila po ay lumikas na mga kabombo or mag-evacuate na and upang ayun hindi po sila malagay sa alanganin or hindi naman kaya mga kabombo ay kabilang doon po sa mga masasaktan or worst, maging casualty nga dito po sa nasabing pag o nararanasan nga matinding mga pagbaha naman dyan po sa Texas. At sa kasalukuyan nga mga kabombo, base doon sa mga naunang ulat na umabot lamang ng nasa o wala pa nga isang oras yung itinagal po nung epekto ng nasabi po pagbaha hanggang sa lumala na ito ng lumala. Gano'n nga si nilarawan po mga kabombo, no? Katulad ng isa sa mga Bomba International News correspondent po natin sa Estados Unidos na binanggit nito yung sitwasyon doon po sa Texas. At ayon kay Ma'am Delsa Baker, na malaki at malawak ngayong naapektuhan at maraming mga residente aniya sa Texas ang hindi inasahan itong ganitong klase po ng pagbaha kaya naman hindi ganoon nakapag-handa or nakapagprepara yung mga residente dahilan din kaya ayun, unfortunately na meron pong mga naitalang casualty or pagkasawi dito po sa nasabing pagbaha mga kabombo doon naman po sa Texas. At bagamat may mga siren or yung mga alerto na ina-activate pero dahil nangyari nga ito sa gabi, yung flash flood, marami yung hindi nagawang makalabas ng kanilang bahay. And yun yung mahirap. Actually, kahit hindi lang naman sa flash flood, pati 'di ba sa mga epekto po ng mga pagbaha or kahit mga bagyo. Sa oras po na tumama yung mga yan sa mga pagkakataon or oras na kasagsagan po ng mahimbing yung mga tulog, 'di ba, nung mga lugar na maapektuhan. And katulad dun sa binabanggit po ng ating international correspondent sa Amerika na maraming mga hindi napansin agad-agad yung pagtaas po ng tubig at ayun, nagising na lang sila nung narinig na yung mga alerto ngunit that time mataas na sa kanila pong mga lugar yung epekto naman nung flash flood. So hanggang sa ngayon, oras-oras, marami pa rin mga nare-recover na mga bangkay or katawan po ng mga biktima na pinagsama-sama, mga nasa iba't iba pong age bracket, may mga matatanda, may mga bata kung saan lumampas na nga mga kabombo yung death toll or bilang po ng mga nasawi sa hindi po bababa ng 78 or 78 mga kabombo na mga naging biktima nung mga nasabi po nga pagbaha diyan naman po sa Texas. At sa kasalukuyan ay bagamat mas ninanais ng pamahalaan po ng Amerika na hindi na madagdagan pa yung nasabing bilang pero may mga lugar pa rin nga raw sa Texas na matindi pa rin sa ngayon nalubog sa tubig baha at may ilan din na mga residente na patuloy pong nire-rescue dahil sila nga po ay stranded doon po sa mga kabahayan nila or yung ilan naman nagawa namang makalabas pero sila din ay stranded mga kabombo kung saan man po sila napadpad nung time na tumaas na ng tumaas yung tubig diyan naman po sa kanilang lugar sa Texas. Nagdeklara na nga rin ng federal emergency ang governor ng Texas na si Governor Greg Abbott. At sa ngayon, wala pang napaulat naman ng mga Pilipinong nadamay or naapektuhan sa nasabi pong pagbaha. Well, sana naman talaga wala na po tayong mga mabalitaan na kababayan nating ayun, masaktan man or hindi kaya masawi po dito sa nasabi pong insidente dyan sa Texas. And samantala mga kabombo, speaking of mga usapin pa rin mga sitwasyon sa ibayong dagat, sa ngayon naman po makakapanayan po natin at nasa atin pong linya mga kabombo si Ma'am Hannah Galvez, yung ating pong bombo international news correspondent mula po sa Japan. Pero bago po yung ating pag-uusapan, pabatiin po muna natin si Ma'am Hannah sa mga nakatutok po sa atin. Good evening po sa inyo Ma'am Hannah. Welcome po sa ating program sa Bombo Radyo Dagupan, si Bombo Marian po ito. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig ng Bombo Radio Dagupan. Ang iyong likod ay nag-uulat mula sa Tokyo, Japan.
Okay. Okay, now ay lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. 7/7 dito sa Japan actually ay ang aming Tanabata Festival. Isang unique na kultura ang pagse-celebrate tong araw na ito. Okay, back to you, Bombo Marian. Okey po. So ayun po, Ma'am Hana 'no, eto hingi po kami ng ilang mga, situation po sa ngayon sana diyan po sa Japan. Regarding po dito yung mga naging epekto po kamakailan ano nung, earthquake or naranasang lindol diyan po sa Japan dahil may mga ulat nga po na may mga, residents po, ang nag-e-evacuate po ano mula po sa iba pong mga, region po Yes, dito sa southern part ng Japan ay andun yung evacuation dahil nga mm. sa mga kaganapang earthquake. Actually, non-stop na earthquake. Imagine nyo na 1,000 plus, 1,500 to be exact ang na-record na ng Japan, um, what do you call this? Japan Meteorological Agency, kung Mm, saan ang mga tao doon sa island, sa southern part na tinatawag, dalawang islands siya. Yung isa ay Akusekajima. Sa Japanese, no, ang Jima ay island. At yung mm, isa naman ay Kodakarajima, kung saan is a very small island, which is about, actually kanina tinignan natin, no, mula sa Tokyo kung saan ako nag-report ngayon ay 1,700 kilometers at ang Akusekajima naman ay 1,664. Bali maraming mga islands sa southern part ng Japan at ang pinaka-active na volcano na tinatawag na Sakurajima ay ano yan, non-stop na mga earthquakes doon. Tapos yung volcano ay uh, almost every day ay andun yung kanyang nagfo-flow na lava. Magkakalapit itong mga islands ito. Pero since June 21st, andun na lumalakas yung mga earthquakes doon. Sa Japan kasi hanggang 10 level ang kanilang earthquake measurement. Ang tawag nila ay Shindo. mm. Ngayon, yung 10 levels na yon, actually, hanggang 7 yung scale nila. Pero meron yung tinatawag na lower 5, higher 5, and then lower 6, higher 6. So, yung kanilang 7 scale, andun na, kung umabot din ng 6, malakas na yun. At dun na, yung mga earthquakes ay umaabot from lower 6 hanggang sa may upper 5 or upper 5 hanggang lower 6 na kung i-compare natin sa mga earthquake sa measurement ng US, no, yung upper 6, I'm sorry, yung lower 6 ay talagang nagbabagsakan na yung mga cabinets, nababasag yung mga glasses ng mga windows, ng mga doors, Mm, at ang mga tao ay hindi na talaga makatayo o hindi na nila ma-control yung kanilang sasakyan. So, ganun kalakas yung earthquake since June 21st, kaya pinalikas na ang mga residente sa mga islands na ito kung saan ay pupunta sila sa main island. mm. Actually, kahapon may students ako na taga Kagoshima. Sabi naman niya ay malayo mula sa siyudad hanggang sa mga islands, mga umaabot ng 90 kilometers. So, ganun ang sitwasyon ngayon sa dalawang islands ng Japan kung saan pinapalikas ang mga residente doon. Kahapon ay 46 evacuees ang sinakay sa ferry boat papunta sa main island ng Kagoshima. I hope I can give you a better picture, no, yung Mm, nangyayari ngayon sa southern part ng Japan. So sa amin naman sa Tokyo ay hindi namin nararamdaman yung mga 1,500 earthquakes. Pero imagine mo na hindi 100 kundi 1,500 na ang mm, na-record nila mula nung June 21st hanggang kahapon. mm. Okay, back to you, Bombo Marian. Okey po. So, just to be clear lang din ma'am ano, so ibig sabihin po, yun din po talaga yung or hindi, tama po talaga yung, mga report din ano na more than 1,500 or may nabasa pa nga tayo kanina parang 1,600 na po yata 'no, simula nga po nung mga recent weeks up until nitong, mga nakalipas na araw, yung naitatala. Kasi nung nagbabasa-basa po tayo ma'am ano, nung mga news, diyan po sa Japan, may mga nakikita kasi tayo mga, re-share sinasabi po na
ayun, fake news raw po yung 1,000, more than 1,500. So, ibig sabihin, ma'am, hindi naman po siya fake news po, ano, kasi yung iba parang tataka po sila na bakit ganun daw kadami naman yung naging, or parang ganun kadami yung naramdaman po nga lindol po, ma'am. Yeah, sa Japan kasi, maraming mga active volcanoes. Mm. Bali, bago ako nag-Japan 'no, 1992 'yun, binasa natin ang sitwasyon dito sa Japan. Meron silang 22 live volcanoes as of 33 years ago. Sa Mm. Philippines, nakatala noon 6 active volcanoes. So, imagine yung mga active volcanoes na 'yun, compare natin sa bayan natin, bansa natin. So, talagang maraming earthquakes dito sa Japan. It's like becoming normal na ang 'pag may pagyanig dito. Ngayon, yung Sakurajima, down south ng Japan, yun ang pinaka-active sa lahat ng mga volcanoes sa Japan na non-stop yun. Sabi nga nila, all year round yung yung volcano, yung kanyang pag-uusok niyan. In fact, may movie nga na Sakurajima kung saan makikita nyo na live yung volcano na all year round yun. Ngayon, itong Sakurajima, malapit lang sa dalawang islands kung saan active ang volcano, na ito yung itinatala ngayon na merong 1,500 plus or 1,600 na pagyanig doon. Ngayon, dahil sa lumalakas na upper 5, lower 6 na hanggang sa scale ng 7, kailangan na talagang i-evacuate ang mga tao doon. So, seryoso na ito. Kasi ang mga Japanese, no, accustomed na sa mga ganitong earthquake. Pero pag umaabot na ng lower 6, malapit na to sa pinakamalakas, kailangan na talagang ilikas ang mga tao doon. Mandatory ito. So, pinaghahanda naman ang authorities dito. Very systematic, well-coordinated ang kanilang pagtulong sa kanilang pamamayan from the top-down level ng kanilang pag-respond ng mga ganitong sitwasyon, be it typhoon, tsunami, o kaya earthquake, well coordinated dito sa Mm. Japan. Pati na rin yung support, yung kakainan nila, kung saan sila mag stay either sa sports center o kaya sa eskwelahan. Dati ako nag-volunteer, actually, kung maalala niyo nung 2011, nag-volunteer tayo sa may Fukushima, kung saan meron ngang nuclear power plant doon. Pinaka-dangerous place to volunteer actually. Pero ang yung likod, pinili ko doon kasi walang gusto mag-volunteer. In fact, Mm. mga Filipinos ang pinakauna nag-volunteer dun sa may Fukushima area kung saan umabot nga na 9.0 yung earthquake doon at andun na yung tidal wave o kaya, I'm sorry, tsunami pala, hindi tidal wave. Cause ng tsunami ang pagyanig doon. So, siguro maalala niyo yung prediction ng July 5th. Ewan ko lang kung nakaabot sa inyo yung nag-predict ng March 11, 2011. Tapos meron ding prediction na July 5th, Mm. 2025. So, binabantayan din ito ng maraming tao. In fact, ang daming cancellations from South Korean tourists, mga taga Hong Kong, mga taga Southeast Asia. Kinancel nila yung kanilang pag-tour sa Japan dahil sa prediction na ito na July 5th. At Mm. coincidence siguro itong nangyayari naman sa may itong Sakurajima and then yung Kudakarajima, Akusekujima, kung saan pinapa-evacuate ang tao doon kasi non-stop yung earthquake doon sa mga islands nito. Pero malayo kami. Kagaya na sabi ko kanina na mula sa may Akusekujima, 1,664 kilometers ito sa Tokyo. Mm. By bus, no, 27 hours. Kung bus ito, non-stop siya. Ngayon, yung isang island naman, Kudakarajima, it would take 28 hours by bus papunta dito sa amin sa Tokyo. So, malayo kami. Pero yung mga, again, yung sinabi ko kaninang Sakurajima na pinaka-active na volcano sa Japan ay 90 kilometers away sa dalawang islands kung saan pinapa-evacuate ang mga residente doon. Okay, Mm. I hope I have given you a picture kung ano nangyayari dito sa Japan ngayon na ang Mm. dami nagmo-monitor actually kasi nga pinapa-evacuate na ang mga tao doon. Okay. Okay, back to you, Bongo Marian. Yes po. Actually, pamilyar po tayo dun sa na-mention po ninyo. Nabasa din natin anong July 5 nga yung pang prediction po. At hindi lang yata Japan, ano, pati mga taga Thailand din po parang naging or naalarma din po doon sa parang prediction ng July 5. So, eto, related na question pa rin natin, ma'am, dun sa
epekto po ng earthquake since nung June 21st nga po. So far ma'am, wala naman pong mga recorded siguro ng mga nasaktan or any casualties dito sa mahigit 1,500 or 600 na quakes po dyan po sa Japan. So far, wala pang naitala na sabihin mo ng injured person o kaya namatay kasi sa Japan, no, very fast ang kanilang response sa mga ganitong sakuna. In fact, very high-tech sila. Meron yung tinatawag na emergency alarm sa radyo, sa cellphone, and then sa TV. So, ang yung likod, pag mayroong ganitong mga earthquake, kaagad nag-open ang TV kasi sinasabi nila kung asan yung shindo, kung asan yung Mm. epicenter, and then kung ano yung gagawin ng mga tao. Kasi well-informed ang mga tao sa Japan. Andun yung aming emergency drills mula sa mga kindergarten, mga bata ay meron ng mga training kung anong gagawin kung meron ganitong mga earthquakes, typhoon, tsunami. So, andun yung coordination ng mga otoridad, ang mga teachers kagaya yung lingkod, and then pati mga bata, meron silang nakakabit sa kanilang bag o kaya sa kanilang, kuminsan nilalagay nila sa damit nila yung mga alarm kung may Mm. ganitong ini-expect o kaya may mga, kahit na prediction yan, pinaghahandaan pa rin ng mga residente dito sa Japan. Okey po. Okay. Ma'am Ana, saan po pala, nagpupunta 'no or lumilipat po yung mga, binabanggit nga po na nag-e-evacuate mula po dun sa, nabanggit po na place or lugar na affected po diyan sa Japan? Bale in particular saan po sila, pumupunta or nag-e-evacuate? Pupunta sila sa may Kagoshima kung saan ito yung pinaka-southernmost part ng mainland Japan. Mm. So island sila na it's about 90 kilometers away. Nagti-ferry boat, kaya pa ng ferry boat yun. So pinaka-mainland ng Japan pero pinaka-southernmost part. Ang Tokyo no, nasa northeast kami. Yung Kagoshima naman ay nasa southwest din siya. So, nasa mainland lang sila pinapapunta. So, sa atin 'no, kung alam niyo yung mga okay, taga-Dagupan kayo 'no, yung 100 Islands. So, Mm. imagine na tatlong islands, meron silang volcano each, pinaka-active yung isa doon. Pero 'pag papuntahin na sila sa may sabihin mo ng Dagupan mainland. So, gano'n Mm. din yung sitwasyon ngayon dun sa may Kagoshima, which, maliliit na island lang siya, konti lang yung mga tao doon kaya puwede silang sakay lang sa ferry boat papunta sa mainland, Japan. Mainland, which is still pinaka-dulo, southern part ng Japan. Mm. Okay. I hope I Okey. answered well your question, Yes po, Bongbong ma'am. Horton. Yes po. So, meron bang, siguro ma'am, advice din, sa kanila, yung government ng Japan, yung mga nag-e-evacuate kung, dahil nagpunta po sila 'no sa, ibang, parte or lugar, meron bang abiso sa kanila ma'am until when sila puwedeng manatili doon and then bumalik po sa kanilang lugar or, parang desisyon naman na ma'am nung mga evacuees kung sakali? As of the moment, actually under the authority, yung tinatawag na Japan, um, parang famous sa states 'no, Mm. emergency, administration. Bali hindi sila basta-basta makakabalik o kaya personal decision. Ang authority na ngayon ang in charge kung kailan sila puwedeng bumalik. Tinitignan nila yung sitwasyon. So may mga scientists sila, may mga geologists o kaya mismo yung Japan Emergency Administration kung saan ay dahil nga nonstop yung mga earthquakes doon tapos yung pinaka-active pa ay kasama sa chain of islands doon. So, bali as of the moment hindi pa masabi talaga kung hanggang kailan at kung pwede silang bumalik sa kanilang lugar kasi nga, palaging nag-earthquake sa lugar na yon. So, under the authority ng, GMA, Japan Emergency Administration, ang dapat masunod sa ganitong sitwasyon Mm. sa southern part ng Japan. Okey. Hindi hindi mananaig yung personal decision kundi Mm. galing sa otoridad 'pag ganitong sitwasyon. Okey po. At least, may assurance ma'am ano na talagang, sila naman po ay, talagang, well taken care of ng, government po ng Japan.
Yes, Mm. kahit saang lugar ng Japan, pag ganitong may sitwasyon na any natural disaster ay andun na, hindi pababayaan ng gobyerno ng Japan. Well coordinated, andun yung pati pagkain, yung mga kailangan nilang gamitin. Though ang mga Japanese, no, meron silang mga emergency bags. Ay, yung lingkod, kasama ako doon. Mm. Bali, meron kaming may abiso na dapat good for 3 weeks. So, yung mga tubig, mga pagkain, yung mga damit, 3 weeks. Pero meron din yung inaasahan ng mga residente na aalagaan din sila ng government nila. Maraming mga donations, actually meron ng financial, ang tawag doon, financial bank o kaya emergency na support. Mm, mm. May nakatalang budget actually, bawat local o kaya city government dito sa Japan Oo. for emergency needs. Kaya kung may mga ganito, meron makukuha ka agad na financial na support sa mga ganitong residente. I really hope diyan sa Pilipinas, no, kung may mga ganitong sakuna ay may pwedeng dukutin kaagad na budget. Ganito sila bali ka what they call this, ready pag Mm. ganitong mga sitwasyon dito sa bansang Japan. Anywhere in Japan, so may national budget, may regional budget, may local budget, and then dun mismo sa may area, ang tawag nila Chiki, meron Mm. sila talagang support system. Yung mga may nakatutok doon kung saan magronda siya, bawat bahay doon. Alam nila kung ilan yung mga tao doon, anong edad nila, at kung ilan yung katao sa isang bahay. Just a side info, no? Sa nangyari sa Iran-Israel, okay? This is outside topic. Very impressive na alam ng Japanese government kung ilan ang mga Japanese sa Israel. Nasabi nila 1,000. Doon naman sa Iran, meron silang 268. Alam nila kung saan yung kanilang kababayan, ilan sila, at kung paano sila kukunin sa isang lugar sa Africa, Djibouti, by bus. So, nung Mm. in-announce to, sabi ko, wow, very impressive. Na kahit nasa overseas ang kanilang mamamayan, alam nila kung saan sila at ilan ang mga tao. Para alam nila kung ilang planes ang kanilang ipapadala para i-pick up, i-repatriate ang mga kababayan nila. More so kung nandito sila sa Japan. Alam yung Chiki, yung district kung saan nakatira si Mr. or Mrs. ilang tao sa isang bahay. So, ganun yung census nila. Ganun ka talagang well-coordinated, alam nila yung data, alam nila yung mga birthdays ng mga tao. So, naway ganun din sa ating bayan, no? Lalo na yung mga nag-abroad kagaya sa amin na Mm. kung may mangyari man, alam nila may Pilipino doon o kaya kung affected man, mabilis yung responde ng mga otoridad. Like kanina, I think meron kayong in-announce about yung ibang bansa. I really hope yung mga embahada natin o kaya foreign affairs alam kung asan mga kababayan natin. Mm. Okey po. So with that, siguro Ma'am Hana, lastly, baka may mga nais pa po kayong mga idagdag na, detalye and gano'n na rin mga reminders po of course ano, kung, sa mga kapwa, Pilipino diyan po ma'am sa Japan. Sa mga nakikinig mula sa Dagupan, no? Bongo Mm. Radio Dagupan, kung mayroon kayong kamag-anak doon sa may Sakurajima, Akushikajima, Kodakarajima, mga islands dito sa southern part ng Japan, keep in touch sa Bongo Radio Dagupan. Kami po ay hindi lang nag-announce, nag-update about Japan, kundi andito rin ang aming public service. Ang yung lingkod, si Hana Galvez, ay taga Tokyo, Japan, pero andun na buong Japan, tayo ay nag-responde rin at tumawag din kayo. Ang yung likod, Hannah Galvez, meron tayong Facebook. So just keep in touch with me. At yung mga kababayan natin dito sa Japan, kung meron kayong gustong iparating din sa kababayan natin o kaya sa bayan natin o kaya through Bombo Radio Dagupan, just keep in touch with me. So, tutok lang kayo dito sa Bombo Radio Dagupan. Basta Bombo. Basta Radio Bombo. At mga kabombo, ayan po ano, si Ma'am Hana Galvez, yung ating pong Bombo International News correspondent mula nga po ano, sa Japan. At doon nga po ano, sa mga lindol na nararanasan sa southern region or sa isang region, mga kabombo na dyan po sa Japan,
And dahil yung mga galing doon sa region na yon, nag-evacuate nga raw po sila no, doon sa southwestern part ng Japan, yung mga affected ng quake, heat remote islands ng Japan. At doon nga lamang daw naramdaman yung more than 1,500 po ano, na quakes or lindol since nung June 21. So, ibig sabihin, more than a week na simula po nung maranasan na po itong mga epekto ng lindol dyan po sa region na ito ng bansang Japan. Bagamat ang kagandahan doon, sabi nga ni Ma'am Hana, na-evacuate naman sila ng maaga at wala pong mga nasaktan or casualties kaugnay dito. Pero nakatutok nga raw ang government ng Japan, especially yung emergency authorities, and dahil hanggang sa ngayon, may mga nararanasan pa rin pong epekto ng lindol. Oras natin mga kabombo, meron po tayong 35 minuto. Makalipas ang alas 8 ng gabi. At samantala, mamaya naman sa ating pong pagpapatuloy, dakuan natin mga kabombo yung mga hatid na ulat ng ating pong mga kasamahan. Mula sa labas ng ating pilan, makalipas muna ang ilan po nating paano. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa pagkalantad sa fake news, lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Paano nga ba malalaman kung ikaw ay nasa isang relasyon na maituturing na maayos at malusog o yung tinatawag na healthy relationship? Narito ang ilang palatandaan. Suriin ang mga aspeto ng iyong buhay. Una sa lahat, dapat mong ilagay sa iyong isip at puso na hindi lang sa iyong partner dapat umikot ang iyong mundo. Dapat mo ring suriin kung paano nakakaapekto sa iba mo pang responsibilidad ang iyong relasyon sa taong ito. Tanungin ang iyong sarili kung ikaw ay masaya. Maaring pangkaraniwan sa iyo ang katanungang ito. Ngunit, dapat mo itong sagutin ng buong katapatan sa iyong sarili. Wala na dapat ibang dahilan bakit ka nanatili sa isang relasyon kundi dahil sa ikaw ay masaya at mapayapa. Upang hindi mabiktima ng panloloob sa bahay, isa sa mga pinaka-importanting gawin ay ang pag-iwas sa pag-post sa social media. Ilan sa mga dapat gawin ay ang mga sumusunod. Iwasan ang pag-post ng mga personal na impormasyon sa iyong account gaya na lamang sa Facebook, Instagram, Twitter at iba pang social media platforms. Iwasan ang labis sa pagbabahagi ng mga mamahaling personal item o gamit na iyong nabili. Ugaliin ang pag-monitor ng iyong expenses o gastos at sikaping huwag ibahagi ang iyong financial status sa social media. Maging maingat sa pag-add at pagtanggap ng social media friends at followers. Maging mapagmatsyag sa cyberspace. Suriing mabuti maging ang iyong mga pinopost at pati ang iyong mga nababasa at napapanood. Maging maalam, maingat at ligtas. Iyan ang ilang mga paalala mula sa Bombo Radio Philippines. Kahalagahan ng pakikinig ng maigi sa kausap. Ito ay pagpapakita na ikaw ay mayroong interes sa kung anuman ang sinasabi ng iyong kinakausap. Mas maipaparamdam mo din na may pakialam ka sa kung anuman ang iyong naririnig. At masarap din sa pakiramdam kung alam mo din na pinakikinggan ka ng mabuti ng iyong kausap. Higit sa lahat, ito ay pagpapakita din ng pagrespeto sa oras ng bawat isa sa pamamagitan ng pakikinig. Oras sa atin mga kabombo, meron po tayong 39 na minuto. Makalipas sa alas 8 ng gabi. Samantala sa ating pagpapatuloy, dakuhan muna natin ang ating daulat ng ating kasamahan na si Bombo Justin Ramos at may kaugnayan naman ito sa 408,000 pesos na halaga ng shabu na nasamsab sa bayan ng Mangaldan at high value target ang arestado. Alamin natin ang kompletong detalye nito sa hatid ng ulat ng ating kasamahan. Bombo Justin, please come in. Nasamsam ng mga otoridad ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos sa isang anti-drug operation sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Sa ikinasang buy-bust operation, nahuli ang isang 29 anyos na lalaki na residente ng Barangay Buruan, Binloc, Dagupan City at itinuturing ang suspect bilang high-value individual at kabilang sa top regional priority target sa usapin ng iligal na droga. Natuntun ng otoridad ang suspect sa Barangay Embarcadero sa naturang bayan. Nasamsam mula sa kanyang hinihinalang shabu na tinatayang may bigat na 60 grams at nasa kustodiya ng pulisyang suspect habang isinasa ilalim
sa forensic examination ng mga nakuhang ebidensya. Maharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na suportahan ang kampanya kontra illegal na droga. July 1 po ay ang Regional Drug Enforcement Unit ay nagsagawa po ng anti-illegal drug operation dito po sa lugar ng Barangay Embarcadero, Magandang Pangasinan. At isa po ang kanilang nahuli at resident ng Bunuan, Binloc, Dagupan City. At siya po ay may regional top priority target of illegal drugs at siya po ay categorized na high value individual. Ang nakuha po sa kanya ay isang one-night-tied heat-sealed plastics containing white crystalline. Ito po ay bumibigat ng less than 60 grams with estimated market value ng 408,000. At meron pong 500 peso bill, ito po mark money, at machine copy, at meron pong 19 pieces na 1,000 peso bill budel money po. Ito po yung operation, at ito ngayon po yung nakakulong po siya dito sa ating sa mga police station. Ito yung first na nahuli na regional top level. So far mga municipal top level lang yung pero yun muna po yung mga related sa mga rape, at yun po yung nahuli rin namin last week. Pero ito pong itong nahuli din ng RDE ay talagang regional level po ito. Talagang talagang pinapriority na mahuli po talaga ito. At dito po nga nahuli sa mga yes po, hindi po tagpahubaya yung PNP Mangaldan, at katunayan po itong mga nakang linggo ay mga nahuli rin po kami. At dahil na kayo sa pagkipagtulungan sa ating mga mamamayan at in coordination with other agency, kaya po mas lalo pinapalakas namin ang illegal drug operation. Yes, sir. Siguro paalala na lang, sir, no, sa mga paggamit po nitong bawal na droga po. Yes po, alam po natin na talagang itong illegal drugs ay talagang nakakasira ng buhay ng tao sa mamayan, sa oras ng buhay. Kaya mas patindi po ang ginagawa ating paghihigpit para po talagang hindi kumalat ito sa ating mga komunidad. Sa iba pang balita sa parehong bayan, kapwa sugatan ng isang pedestrian at motorcycle rider matapos magsalpukan sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Bunlag pasado alas 11 ng gabi. Ayon sa ulat, mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya't hindi ito agad napansin ang pedestrian na tumatawid sa kalsada. Dahil dito, hindi na naiwasan ng rider ang banggaan. Sa sinagawang investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na parehong nasa impluwensya ng alak ang rider at ang lalaking tumatawid na mangyari ang insidente. Nagkaroon ng sugat sa ulo ang rider habang nagtamo naman ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang pedestrian. Agad silang isinugod sa pagamutan at kasalukuyan nagpapagaling. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng mga pulis ang kondisyon ng dalawa habang hinihintay ang magiging desisyon kung may pananagutan ba sa nangyaring aksidente. Patuloy rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagmamaneho at pagtawid sa lansangan kung lasing upang maiwasan ang ganitong insidente. Yes po, noong 11:35 po ng July 5, ang aming pong station ay nakareceive po ng report sa concerned citizen na meron pong vehicular traffic incident na nangyari po dito sa National Highway sa Barangay Binlag. At ito yung pinuntahan po namin. At ito po yung involved na vehicle, isa pong pedestrian at isa pong motorcycle. Itong pedestrian po ay self-employed at taga-Gisagin, Mangaldan. Ang involved po ng motorcycle ay Honda Beat. Ito po ay driving ng Sonic Glenn Mualde, isang 21 years old po ito, single. At ito po yung unfortunately wala po siyang LTO driver's license. According po sa aming investigation, ito pong pedestrian ay tatawid po, bigla na po itong nagulat o bigla pong na-caught off guard po itong motorcycle. Kaya po na-surprise siya, nabangga po talaga niya yung Kaya po ang resulted talagang pareho silang nasaktan po talaga. At medyo severely injured po itong motorcycle kasi po wala po siyang helmet. At lumalabas po na sa breath test ay pareho po sila nakainom. Yung pedestrian at saka yung motorcycle driver. Kaya po din na po sila pareho sa RCM1 para po magpagamot.
sari-sari po sa kanyang katawan, mayroon pang tama sa ulo po. Talaga po kasi walang helmet, kaya talaga yung medyo severe injury sa ulo po. Kaya dahil po syempre sa panahon ngayon at mabilis ang takbo at talagang yung maulan, kaya po itong driver po natin ay dahil ba po hindi nagdoble ingat, kaya po nabangga yung pedestrian. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Justin Ramos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta radyo, Bombo! Maraming salamat sa ating naulat ng ating kasamahan na si Bombo Justin mula nga sa labas ng ating impilan. Kaugnay po mga kabombo dito sa malaking halaga din na nakumpiska or nakumpiska nga doon po sa custody or pangangalaga po ng high value target na naaresto, which is sabihin na po natin parang 500,000 na rin dahil 408,000 pesos nga yung halaga po ng illegal na droga na nasamsam dun po sa nasabing suspect. At mga kabombo, ang ating oras 15 minuto po bago alas 9 ng gabi. Samantala, sa mga dagdag pang ulat mula po sa ating mga kasamahan ay dadako naman natin ang pag-uulat ni Bombo Nerissa Ventura. At ito naman, may kaugnayan po sa halos 6,000 kaso ng supervision cases ng Parole and Probation Administration or PPA Region 1 ay naserbisyohan sa unang kalahati ng taon. Alamin natin ang kompletong detalye nito. Bombo Neri, please come in. Pinaigting ng Parole and Probation Administration Region 1 ang kanilang serbisyo sa mga kliyenteng nasa ilalim ng probation at parole. Ayon kay OIC Assistant Regional Director Jasmine C. Flores, mula Enero hanggang Hunyo 2025, nakatanggap ang rehiyon ng 1,445 referral cases mula sa mga korte ng Region 1 at iba pang field offices sa buong bansa, kabilang na ang mga pambansang piitan. Umabot sa kabuuang 5,663 supervision cases ang nahawakan ng PPA Region 1 sa unang kalahati ng taon. Sa bilang na ito, 90% ay mga lalaki habang 10% naman ay kababaihan. Mula sa naturang bilang, 5,298 ang probationers at 365 naman ang parolees. Kabilang sa mga parolees, 60% ay mga drug offenders, habang 40% ay non-drug related cases. Sa pagtatapos ng Hunyo, aktibo pa rin nasa ilalim ng pagsubaybay ang 4,695 na kliyente, habang 968 naman ang matagumpay na nakatapos ng kanilang termino. Pinaigting din ng ahensya ang recruitment ng mga volunteers upang mas mapalawak pa ang epekto ng mga programa nito sa rehabilitasyon. Mula sa mga unang inisyatibo gaya ng one-on-one lifer coaching, lumawak na ang programang inaalok para sa suporta at reformasyon ng kanilang mga kliyente. Parole and probation, magkaiba po yun in the sense na si probation ay isang privilege na binibigay sa isang offender or nasentensyahan sa korte, na pribilehiyo. He is allowed to stay sa community kahit pa siya ay nasentensyahan, just as long as 6 years pababa yung kanyang sentensya. Yun yung unang qualification kasi. Kailangan yung kanyang sentensya ay 6 years pababa. And also, kailangan first-time offender siya. First conviction niya ito. Ayan, mga kabombo, balikan natin na lamang pumamaya, itong detalye nga sa pag-uulat ng ating kasamahan na si Bombo Nerissa mula po sa labas ng ating pilan. At dadakuan po natin yan, mga kabombo, makalipas lamang po muna ang ilan nating mga paalala. Para maiwasan ang teenage pregnancy, dapat pagtuunan ang mga sumusunod. Una, ang paggamit ng contraceptives. Pangalawa, sex education. Pangatlo, pagpapatibay ng relasyon sa magulang. Pang-apat, pumili ng maayos na barkada o mga kaibigan. Panglima, iwasang manood ng mga malalaswa. At panghuli, umiwas sa temptasyon. Sa hirap nga naman ng buhay ngayon kung saan kaliwat kanan pagtaas presyo ng mabilihin, sino nga naman ang hindi makakaranas ma-short o magipit? Bukod sa given na mataas na presyo ng mabilihin, bakit nga ba may mga taong nalulubog sa utang? Hindi marunong mag-budget. Tipong kapag may pera ay hindi pinag-iisipan ang pagkakagastusan. Walang masama sa pagbili ng mamahalin o branded items, siguraduhin lang na may budget talaga at hindi pinag-uutang ang pamili ng maito. Disiplinado sa pagwawaldas, cash man yan o card, dapat alam mo kung hanggang saan lang ang iyong limit.
Mahilig ka bang mag-travel? Narito ang ilang paalala para sa mga motorista sa pagbiyahe sa kalsada para makaiwas sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Maging alerto sa Mga kabombo, oras natin, meron po tayong 10 minuto bago mag-alas 9 ng gabi. Samantala, balikan po natin ang hatid na ulat po ng ating kasamahan na si Bombo Nerissa mula nga po sa labas ng ating pilan. Bombo Neri, please come in. Na si probation ay isang privilege na binibigay sa isang offender or nasintensyahan sa korte, na pribilehiyo. He is allowed to stay sa community kahit pa siya ay nasintensyahan, just as long as 6 years pababa yung kanyang sentensya. Yun yung unang qualification kasi. Kailangan yung kanyang sentensya ay 6 years pababa. And also, kailangan first-time offender siya. First conviction niya ito. So kapag na-meet niya yung criteria na yon, he is qualified na mag-probation. So before the service of sentence, binibigay ang probation. Sa parole po, ang kaibahan po nito, yung parole ay naibibigay na pribilehyo sa isang PDL na nag-serve muna nung kanyang minimum sentence. Kung halimbawa, ang isang offender ay nasintensyahan ng 6 na taon hanggang 8 taong pagkakakulong. So, kailangan si PDL ma-serve muna niya yung kanyang 6 years kasi yun yung kanyang minimum sentence. At pagkatapos niyang ma-serve yun sa piitan, siya po ay magkakaroon ng tsansa na ma-release early mula sa pagkakakulong sa pamamagitan po ng grant of parole. The probation is pre, si parole is post service of sentence. Marami na pong mga ginagawang updates ang aming agency. Maraming mga interventions na nung una, nag-start lang kami sa one-on-one life coaching sa mga clients sa office. And then eventually nag-evolve na craft yung aming tinatawag na therapeutic community. Nagkaroon na po kami ng structured na programa para may maibigay kaming serbisyo para sa aming mga kliyente. And then throughout the years, pinapaigting po namin yung aming pag-recruit ng mga volunteers na makakatulong sa amin para isulong yung pagbabago at pag-reintegrate ng ating mga offenders sa mainstream of our society. So sa Region 1, this 2025, starting January, meron na po kaming naimbestigahan na 1,445 cases. Ito po yung mga referrals na nanggagaling sa ating mga courts dito sa Region 1 and other field offices sa ibang mga probation offices na nakakalat po sa buong Pilipinas, and even yung mga referrals na nanggagaling sa ating mga prisons, national prisons, and mga penal farms. Sa supervision naman po, for Region 1, as of June 30, nakapag-handle na po kami. Meron po kaming na-handle na 5,663 supervision cases. When we say supervision cases, nahahati po yan sa mga probationers at mga parolees. For probationers po, meron po tayong na-supervise na 5,298 as of June 30. And meron lang po tayong 365 na na-supervise na mga released on parole. Pero for June, end of June, meron lang ho kaming active na 4,695. So what's the difference? Bakit may pagkakaiba? So meron ho kaming 968 na natapos na from January to June ay nakatapos na ho ng kanilang terms of supervision or terms of parole and term of in probation. Doon sa 5,663, 90% of those are males. And may 10% po tayo, roughly 10% na mga kababaihan na mga hinahandle na mga kliyente. Nahati din po siya sa mga drug offenders and may mga non-drug offenders din ho tayo. So roughly around 60% ang mga drug offenders po natin
and nasa 40% po yung ating mga non-drug offenders. Ipinaliwanag ni Flores na ang probation ay isang pribilehiyo para sa mga first-time offender na nasistensyahan ng 6 na taon pababa, kung saan pinapayagang manatili sa komunidad sa halip na makulong. Samantalang ang parol ay ibinibigay sa mga persons deprived of liberty o PDL na nakapaglingkod na ng minimum sentence at may tsansang makalaya ng mas maaga sa bisa ng parole grant. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, 5 minuto bago alas 9 ng gabi. Samantala, ayun, maraming salamat sa ulat ng ating kasamahan na si Bombo Nerissa. Samantala mga kabombo, dakuan po muna natin ang ilan sa ating mga paalala. Nakakapagod ang buhay na puro trabaho lang at wala ng oras pa sa sarili. Mahalaga sa atin ang may work-life balance upang maibisana ang stress na nararamdaman sa trabaho. Humanap ka ng trabahong tiyak na magugustuhan mo. Isama mo sa priority ang kalusugan. Mag-unwind sa tuwing nasa labas ng trabaho. At ang isa sa pinaka-importante ay mag-set ng boundaries at work hours upang manageable ang bawat oras. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa pagkalantad sa fake news, lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Upang hindi mabiktima ng panloloob sa bahay, isa sa mga pinaka-importanting gawin ay ang pag-iwas sa pag-post sa social media. Ilan sa mga dapat gawin ay ang mga sumusunod. Iwasan ang pag-post ng mga personal na impormasyon sa iyong account gaya na lamang sa Facebook, Instagram, Twitter at iba pang social media platforms. Iwasan ang labis sa pagbabahagi ng mga mamahaling personal item o gamit na iyong nabili. Ugaliin ang pag-monitor ng iyong expenses o gastos at sikaping huwag ibahagi ang iyong financial status sa social media. Maging maingat sa pag-add at pagtanggap ng social media friends at followers. Maging mapagmatsyag sa cyberspace. Suriing mabuti maging ang iyong mga pinopost at pati ang iyong mga nababasa at napapanood. Maging maalam, maingat at ligtas. Iyan ang ilang mga paalala mula sa Bombo Radio Philippines. Ang pagiging maayos habang kumakain ay mahalaga, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid. Umupo ng tuwid at huwag dumikit sa mesa. Ito ay nagpapakita ng magandang asal. Huwag magsalita habang may pagkain sa bibig. Maghintay na matapos ang subo bago makipag-usap. Iwasan ang pagiging maingay habang kumakain at huwag magdala ng hindi ka nais-nais na ugali sa mesa. Magpasalamat sa nagluto o nag-ayos ng pagkain bilang pagpapakita ng paggalang. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang tayo nagiging magalang. Natin mga kabombo, 3 minuto na lamang bago po alas 9 ng gabi. Samantala bago naman tayo magtapos mga kabombo, narito po muna yung ilang paraan ng pagsali sa ating swerte sa Palengke 2025 promo ng Star FM at ng Bombo Radio. So kanina nabanggit po natin yung pangalawang paraan ng pagsali. Ngayon naman, narito po yung ating pangatlong way or paraan sa pagsali sa ating pa-promo dahil sa Palengke, meron din po tayong mga games at palaro sa ating Palengke on-ground activity or sa ating Palengke games. Dahil mas pinalaki at mas pinaganda yung mga palaro at cash prizes po natin sa ating Palengke on-ground activity linggo-linggo. So meron po tayong handog kami at yung mga sponsors sa mga palaro at papremyo na maaari pong mapanalunan. So sa bawat pagsali po ay pwede kayong mag-uwi ng mga cash prizes. At mga kabombo, abangan nyo lamang yung mga paboritong Bombo Radio at Star FM stations. Announcement po natin kung saan po tayo Palengke bibisita kada araw po yan ng Sabado. Pero mga kabombo, narito pa yung mga additional proof of purchase na pwede po ninyong gamitin para makasali sa ating pa-promo. Una po dyan ay ang Syngenta. Kailangan nyo lamang isang empty pouch, any size, pwede na any variant ng Syngenta. Pwede na po yan sa isang entry kapag yan ang ginamit po ninyo na proof of purchase and Syngenta bringing plant potential for life. Bukod pa dyan, mga kabombo, pwede rin gamitin ang proof of purchase na gardenia. Kailangan nyo lamang simple lang, isang empty plastic wrapper, kahit na anong size yan or variant,
pwede na po yan sa isang entry kapag ang gardenia ang ginamit po ninyo. So yung mga nakikita po ninyo sa inyong screen, kahit saan po dyan ang piliin po ninyo, pwede yung gamitin bilang proof of purchase sa isa po ninyong entry. Sa gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas kahit walang palaman. At pangatlo naman sa mga proof of purchase natin mga kabombo, ito po ang Bioderm Family Germicidal Soap. Kailangan nyo lamang isang empty pouch o carton box. Any size din po yan or kahit anong variant, pwedeng-pwede yan. So yung nakikita po ninyo sa inyong screen or kung ano po yung mga ginagamit po ninyong variant or sizes ng Bioderm, lahat ng yan pwede po ninyong gamitin basta tigi-isa, bawat isang sobre para katumbas yan, isang entry. Yan po ang Bioderm Family Germicidal Soap, bida sa alaga movement. At yan po mga kabombo, yung iba't ibang mga paraan nga ng pagsali po sa ating pa-promo. Kaya naman, mag-ipon na po ng mga proof of purchase, pero hindi lang yan. Lahat po ng mga non-winning entries, week 1 po yan hanggang week 7 po ay kasali sa ating grand draw na ikakasaya ng buong pamilya dahil sa papremyong nakalaan para dito. So pwede kang maghulog ng mga dagdag na entries pa rin on or before 12 noon ng September 6, 2025. So narito po yung mga pwede ninyong mapanalunan sa ating grand draw. Ang first prize po dyan ay 30,000 pesos. Second prize naman ay 15,000 pesos. Habang third prize naman mga kabombo ay nagkakalaga ng 10,000 pesos. Pero hindi lang yan. Meron pa pong tatlong consolation prizes na tig 5,000 pesos each sa kada mananalo po yan. At yan po, yung mga guaranteed cash prizes na po yan sa lahat ng 25 key areas na meron pong Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Kaya mga kabombo, of course, before po yung grand draw natin, sali po muna kayo. Siyempre, sa ating pong mga weekly draws. At sa mga iba't ibang pamamaraan, studio draw, palengke draw, at ganoon na rin sa ating palengke on-ground activity. Kada araw din po yan ng Sabado. Okay mga kabombo, ano pa pong hinihintay ninyo? Tara na, maghulog na ng napakaraming entries para sa mas malaking chance na manalo sa ating pa-promong swerte sa palengke 2025 ng Star FM at ng Bombo Radio. Dahil saan ka pa? Dito ka na sa estasyon na nagbibigay ng more than 8 million pesos total prizes nationwide. At mga kabombo, ang ating pong oras ay 2 minuto na po makalipas itong alas 9 ng gabi at wala na po tayo nalalabing oras. Mga kabombo, dito po sa ating palatuntunan. At muli na po tayo magkasama sa susunod na edisyon ng ating programang Zona Libre. Nakasama natin na nagatid ng balita ating mga kasamahan sina Bombo Justin Ramos at si Bombo Nerissa Ventura. Ito naman si Bombo Marian Esmeralda para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo. Nakakapagod ang buhay na puro trabaho lang at wala ng oras pa sa sarili. Mahalaga sa atin ang may work-life balance upang maibsan ang stress na nararamdaman sa trabaho. Humanap ka ng trabahong tiyak na magugustuhan mo. Isama mo sa priority ang kalusugan. Mag-unwind sa tuwing nasa labas ng trabaho. At ang isa sa pinaka-importante ay mag-set ng boundaries at work hours upang manageable ang bawat oras. Ang tama at responsabling pagtatapon ng basura ay mahalaga para mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating kapaligiran. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, kalinisan ng kapaligiran. Ang wastong pagtatapon ng basura ay pumipigil sa polusyon ng hangin, tubig at lupa na nagdudulot ng malinis na kapaligiran para sa ating lahat. Ikalawa, kalusugan ng tao. Ang basura na hindi tama. Ang lahat ng Bombo Radio Philippines stations sa buong bansa ay magdarasal ng banal na rosaryo. Inaanyayahan namin ang lahat ng aming mga tagapakinig na maging kaisa namin sa paghiling sa Panginoon na ang ating bansa ay protektahan mula sa mapangwasak na mga kalamidad at kapayapaan at kaunlaran ay sumaamin. Masantos tan maabig yalabit si kayo namin nga agagimirad Kriston katawan. Kasabila lamot sa programa tayon Rosary on the Air. Imbita mi kayo palamot ya kalugaran miran taga Pangasinan. Ya midasal ed Santo Rosario'y Inang Birhen. Tan sa kaya ya programa na parokya ya St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral Parish tan sa Bombo Radio Lapud Panangaro dia Dr. Rogelio Florete
Philippines. Tan si Josephine Sarmiento, Station Manager na DZWN Bombo Radio, Dagupan City. Agagikira, tipo nyo palaras sirin sa miyembro ay pamilyayo, ta ikaputila so mandasal na Rosario. Ikaputila sirin sa mandasal. Diyad ngaray Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Manisya ka Diyos sa magmakapanyari namin, malamal sa itaon tandalin. Manisya mo Espiritu na nagtunbugtong nga katawan tayo, timuod gawa Espiritu Santo, inyanak ng Santa Maria Lawas Virgin, impapahirap ng Poncio Pilato, impasa kag krus, inatay tayong kukot, imaksabasari inatay, diya kumalon agaw, imulim bimilay, timukuto kag tawon, tanmanyo, ng kawanay Diyos sa magmakapanyari namin. Malapod man, wala dyan maghukumad saray mabilay taninatay. Manisya kag Espiritu Santo, sisyan kumot sa Santa Iglesia Katolika, say pananamangan tayo sa santos, say panaman di kasalanan, say kiulit bilay na laman, tansay bilayag na handi amin. Amamin wala kad tao nagalang sungaran mo, kung sabid si kami panarian mo unaray linawam, jadalin unong tawon. Say kanan mi ninagawago, itermod si kami dagawaya, tan pandyan mo ray kasalanan mi, unong na panaman di mi kasalanan dahil kapang kasalanan at si kami, tanan mo kami itering nga boli tukso, ilaban mo kami ingad maugas amin. Ave Maria, anak mo kay grasya, say kataway walad sika, bendita kad biin namin, tan bendito'y bungay agasmon si Jesus. Santa Maria ay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, say kataway walad sika, bendita kad biin namin, tan bendito'y bungay agasmon si Jesus. Santa Maria ay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, say kataway walad sika, bendita kad biin namin, tan bendito'y bungay agasmon si Jesus. Santa Maria ay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Nagalangsong aray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu Santo. Unang aggapo natantanlawa sa dandulan andoon tan pakumon. Sare misteryo likot. Sa imunan misteryo likot sa pakapatid Birhen Maria. Amamin wala katawon nagalangsong aran mo. Unsabid si kami panarian mo, unorili nawam jadalin unang agtawon. Say kanan min inagawagaw, itermod si kami dagawaya. Tan pandyan mo ray kasalanan mi, unong na panaman di mi kasalanan da kapang kasalanan at si kami. Talag mo kami itiryaw na bulit tukso, ilaba mo kami ingad maugas amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway wala sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway wala sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan,
natantanaanin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway wala sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway wala sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway wala sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanaanin oras lay patimi. Amen. Nagalang sungaray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos, Espiritu Santo. Unong aggapo natantanlawas sa dandulan andoon tan pakumon. O Isus ko, perdona mi kasalanan mi, ilaban mo kami dapoy ng impyerno. Tanawit mo namin nire kakamaruwad tawon, naulad saray, mangkakakulay balod, at panangasim. Say kumaduan misteryo likot sa indalaw ng Birhen Maria at kapinsanton Santa Isabel. Ama amin wala katawon, nagalang sumaran mo, unsabit si kami panarian mo, unori linawam, jadalin unong tawon. Say kanan min inagaw-agaw, itermod si kamid agaw aya, tan panjen mo ray kasalanan mi, unong napanaman di mi, kasalanan da kapang kasalanan si kami, tanag mo kami iteryo na buloy at tukso, ilaban mo kami inged maugas. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tam bendito ibong agos mo si Jesus. Nagalang Santa Maria, Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanani no oras lay patimi. Amen. Nagalang sungaray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos, Espiritu Santo. Unongad ka po, natantanlawas na dandulan andoon tan pakumon. O Isus ko, perdona mi ray kasalanan mi, ilaban mo kami dapoy ng impyerno. Tanawid mo namin nire kakamaruwad tawon, no lansare, mangkakukulay balog, panangasim. Say kumatlon misteryo, likot, say inkyanak ng Jesus at Bethlehem, amamin wala kadtaw nagalang sungaran mo,
Unsabid si kami panarian mo unaray linawam jadalin unungad tawon. Sa kanan mi ninagawagaw, itarmot si kami dagawaya, tampandiyan mo ray kasalanan mi, unong na panaman di mi, kasalanan dahil kapang kasalanan ad si kami, tanabo kami ito rin nga buloy tukso, ilaba mo kami ingad maugas amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tam bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tam bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria na Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Nagalangsong aray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu Santo. Unong po, natantanlawa sa dandulan andotan pakumon. O Jesus ko, perdona mi ray kasalanan mi, ilaban mo kami dapoy ng imperno, tanawid mo namin ni ray kakamarwat tawod, laglasaray mangkakaulay balog na panangasim. Say kumapat ang misteryo likot sa pangipatanan dat ugaw ay Jesus sa templo. Amamin wala kadtawo nagalang sungaran mo, unsabit si kami panarian mo, unarili nawam jadalin unungad tawod. Say kanan min inagaw-agaw, itarmod sa kami agaw aya, tampandiyan mo ray kasalanan mi, unong napanaman di mi, kasalanan daya kapang kasalanan sa kami, tana mo kami ito rin na buloy tukso, ilaba mo kami ingad maugas amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tam bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria ni Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tam bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria ni Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tam bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria ni Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tam bendito ibong ngayon gusmon si Jesus. Santa Maria ni Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika,
bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Nagalang Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Nagalang sungaray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu Santo. Unong gagapo natantanlawa, sudandulan na andun tampo kumun. O Jesus ko, perdona mi ray kasalanan mi, Ilaban mo kami na po in imperno, tanawid mo namin ni ray kakamarwat tawon, no lasaray mangkakukulay balod kapanangasim. Say kumaliman misteryo likot sa impakalmurat ugawa, Jesus at templo. Amamin wala katawon, nagalang sungaran mo, unsabit si kami panarian mo, unore dinawam jadalin unong tawon. Say kanan min inagawago, termod si kami dagawaya, tampanjun mo rin kasalanan mi, unong napanamandimi, kasalanan daya kapang kasalanan si kami, tanam mo kami, tiri na buloy tukso, ilabang mo kami inagmaugas. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka binamintan, bendito yung Agas mo si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanan oras la ipatimi. Amen. Ave Maria, anak no kay grasya, sa kataway walad sika,
Bendita kad binamin tam bendito'y bungayagos mon si Jesus. Santa Maria, Ninay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantanin, oras na ipatimi. Amen. Nagalangsong aray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos, Espiritu Santo. Unong at po, natantanlawas, at andolan andol, tampakumun. O Isus ko, perdona mi ray kasalanan mi, ilaban mo kami dapoy na imperno. Tanawit mo namin ikakamaruwag tawon, laulat saray, mangkakaukulay balog, panangasin. Litay niya'y mapararabirin Maria, katawa na bagay mo kami. Katawa na bagay mo kami. Kristo, abagay mo kami. Kristo, abagay mo kami. Katawa na bagay mo kami. Katawa na bagay mo kami. Kristo, denglan mo kami. Kristo, talinan mo kami. Diyos Ama, tawon. Basyan mo kami. Diyos Anak, mananondod, talba. Basyan mo kami. Diyos Espiritu Santo. Basyan mo kami. Sa kasantosan at Trinidad, sa sakaya Diyos. Basyan mo kami. Santa Maria. Ikasi mo kami. Santa Ninay Diyos. Ikasi mo kami. Santan Birhen de Berenice. Ikasi mo kami. Inanan Kristo. Ikasi mo kami. Inay Madivinon Gracia. Ikasi mo kami. Inan sang kasimpitan. Ikasi mo kami. Inan sang kadyaan. Ikasi mo kami. Inan agnauman. Ikasi mo kami. Inan nasnaspot. Ikasi mo kami. Inan anditilol. Ikasi mo kami. Inan araroon. Ikasi mo kami. Inan makapakulaw. Ikasi mo kami. Inay maong abilin. Ikasi mo kami. Inay manamalsa. Ikasi mo kami. Inay manangilaban. Ikasi mo kami. Inay Santa Iglesia. Ikasi mo kami. Birhena sang kabintaan. Ikasi mo kami. Birhena dayrayawon. Ikasi mo kami. Birhena makapanyari. Ikasi mo kami. Birhena mapangasi. Ikasi mo kami. Birhena matuon. Ikasi mo kami. Salming nakatunungan. Ikasi mo kami. Ayamay kakabatan. Ikasi mo kami. Nalapway likot mi. Ikasi mo kami. Pananginay kasantusan. Ikasi mo kami. Pananginay kagalangan. Ikasi mo kami. Pananginay karalitan. Ikasi mo kami. Rosa sa mga tatawon. Ikasi mo Tori kami. ng David. Ikasi mo Turing kami. garing. Ikasi mo Abo nga kami. balitok. Ikasi mo Kaban kami. na saray si Pay Diyos. Ikasi mo kami. Pintoy tawon. Ikasi mo kami. Kabuntatalad kabosan. Ikasi mo kami. Abigday man sasakit. Ikasi mo Sa kami. limbangday managkasalanan. Ikasi mo kami. Managligliway murmur. Ikasi mo kami. Mananolong day Kristiyanos. Ikasi mo kami. Rinadare Angeles. Ikasi mo kami. Rinadare Patriarchas. Ikasi mo kami. Rinadare Profetas. Ikasi mo kami. Rinadare Apostoles. Ikasi mo kami. Rinadare Martires. Ikasi mo kami. Rinadare Confessores. Ikasi mo kami. Rinadare Virgines. Rinadare Ganaganay sa Santos. Rinantimun ag atilulay kasalanan at awir. Ikasi mo kami. Rinan ni tukutokod tawon. Ikasi mo Rinay kami. sang kasantusan na rosaryo. Ikasi mo kami. Rinay pamilya. Ikasi mo Rinay kami. karunan. Ikasi mo kami. Kordero Diyos, sa manaman di kasalanan at talba. Palis mo kami katapan katawan. Kordero Diyos, sa manaman di kasalanan at talba. Talinang mo kami katawan. Kordero Diyos, sa manaman di kasalanan at talba. Basyan mo kami. Salve kay Diyos, Diyos, Rina Tinanay Panasi, sikay kabilayan mi, sikay karambaan mi, sikay panilaluan mi. Salve kay Diyos, sikay tawtawagan mi, impalis kami anak na Eva. Sikay pandagay mami maningil, tamanangis, jadali na iyang panagluan. Magano ka pa kumong katawan na manangil salad si kami. Ilangay mo pa si kami, ratay matama mapangasi, tanaanin no yari ang kialismin niya. Ipanang pa si kami, Jesus, benditon mo ngay Diyos mo, ang mapangasi, ang mapangako, ang makaramba, Marian Birhen Lawas. Ikasi mo kami pa, o Santan Inay Diyos. Siya magmaliw kami, manupug, sa rin si Panon, Hesus Kristo. Mikas itayo, O Diyos, sa lapon yung pambilay, patay tayong kyuli na bugbog tong anak mo, kanaidan kami, mandon bilaya bunggo nami. Mikasi kami ni pagamon mo pakumonod si kami, ajad pandalagdab mi na saray misteryo na sangkasantusan na rosaryo. Nalig ni kumonilay sakop to, tanawat ni kumonilay si panto, jad panamagay ng lamang na si Kristo katawan mi. Amen. Lawas tayong tandaan, asay pamilyan mangkakasakayad panagdasal, magnayon met at pangkakasakay, tansay mundon marasal, mansyansyad karenam. Tanatan, bendisyon na itayo ko may Diyos siya makapanyari namin. Yagal ti itayod kaatapan, tanit dam ti itayo'y bilayaan di anggaan, jad ngaray Ama, Anak, ta Espiritu Santo. Amen. Good night.
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa